So magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang the weather and its elements. So ano nga ba ang weather or ano nga ba ang mga elements ng weather? So welcome young explorer to the amazing world of weather. Weather is all around us. Every single day it tells us what the air are outside like right now. So araw-araw is nalalaman natin kung ano yung weather, kung maulan ba, cloudy ba, and lahat. So it's a sunny bright ba or rainy ba, or maybe it's windy and leaves are dancing snowy and everything is covered in sparkling white. So, sa araw na ito, sa talakay natin ito, susuriin natin ang mga elemento ng panahon. So, ano nga ba si the sun or warm print in the sky? Or ano nga ba ang ating araw, mainit, ang ating kaibigan na mainit or ating kaibigan na araw? So, energy source. The sun is our primary source of light and warmth, making life on Earth possible. It helps plants grow and provides the energy we need to play and learn. So, ang pinagmumulan daw ng enerhiya or ng araw is sa pangunahing nagbibigay ng pangunahing init at liwanag sa mundo. So, ang araw daw ay ang pinakamay magandang ambag para sa ating lahat dahil tumutulong ito sa paglago ng mga halaman at nagbibigay ng enerhiya sa ating katawan, sa mga hayop, at sa lahat na nakatira dito sa bansa. Diba, alam naman natin na meron na mga nauuso ngayon na mga solar panel. So, mahalaga ang sun para gumana ito. So, nagbibigay siya ng enerhiya para sa atin. So, water cycle. The sun warms the earth and causes water to evaporate from lakes, rivers, and ocean, turning it into a gas called water vapor. This water vapor rises and forms cloud. Kumbaga, dahil sa init daw ng araw, sumisigaw daw ang tubig mula sa lawa, ilog at dagat. Ang singaw daw nito is nagiging ulap. So sa sobrang init, nagkakaroon ng moist. Then, kapag napuno ang clouds, is babaksak na ang ulan. So, weather maker. Without the sun, there would be no weather. The sun energy drives the weather patterns and creates the condition was experienced every day. Kumbaga daw, kung walang araw, wala daw nagiging pagbabago sa panahon. Ang enerhiya nito ang nagiging dahilan ng mga patterns sa klima ng panahon. Diba kapag sobrang init, aasahan natin ang sobrang pag-ulan. So, mahalaga ang ating haring araw. Next. So, water in the air. So, lang. Water in the air, clouds and rain. So, number one, cloud formation. Clouds are correct collection of tiny water droplets or ice crystal that float in the sky. They come in many shapes and sizes. Kung ang araw daw ay pangunahing kumbaga, ang tubig daw, ang ulap ay binubuo ng maliliit na patak ng tubig o yelo. Diba napapansin natin or nababalitaan natin sa panahon ngayon na minsan daw umuulan ng mga maliliit na bitak ng yelo. Kumbaga, lumulutang daw ito sa himpapawid. Pangalawa, precipitation. So when clouds get too full of water, they release it as rain, snow, sleet, or hail depending on the temperature. Kapag daw masyadong mabigat ang tubig sa ilap, bumabaksak daw ito, biglang ulan, niebe, yelo, ayun ang pwedeng ibaksak. Katulad ng sabi ko kanina, the more na naipon, mas malakas ang baksak. Then, isang cloud type. Some clouds are puffy like a cotton balls. Some are flat and gray, and some are tall and stormy. Kumbaga daw, mukhang cotton balls daw madalas yung mga ulap. Then, minsan daw may patag or derecho or minsan kulay abo or ano mo yan, ash. Madalas daw nagdadalag daw yun ng ulan. So, mataas at madilim daw nagpapadala ng bagyo at kidlat. So, wind moving air all around. Sabi dyan, ano nga ba ang wind or moving air all around? Sabi dyan, galaw ng hangin sa paligid or ano nga ba yung hangin? So, una dyan is gentle breeze. A gentle breeze is a light and refreshing wind that makes leaf rustle and feel nice on your skin. Kumbaga daw, malamig to ito at banayad. Kaya nitong paalugin ng mga dahon or kaya niyang pagalawin ang mga dahon. Strong wind. A strong wind can blow your hat off and it's perfectly for flying kites high in the sky. Kumbaga,
Kung kanina is kaya lang pagalawin ng dahon, ngayon naman is kaya na talagang i-blow ang hat natin o yung nakasuot sa ating hat, kaya nitong maalis. Ayun ang strong wind. Sabi naman dito sa pangatlo, stormy wind. Very strong winds can be dangerous and are parts of storms like hurricanes and tornadoes. Kumbaga daw, napakalakas daw nito, kayang tangayin ang tao at maaaring magdala siya ng bagyo o buhawi. Yun, ayun si wind. So, next naman tayo dito sa temperature or how hot or cold it is. So, number 1, measurement. Temperature tell us how hot or cold something is. We use thermometers to measure temperature. Kumbaga daw, ang pagsusukat doon ng temperatura ay sinusukat ito gamit ang thermometer upang malaman kung gaano kainit or kung gaano kalamig. Pangalawa, scales. Temperature is commonly measured in degrees or C or Celsius or Fahrenheit. Degrees Fahrenheit it's used in the US. Ay ang Fahrenheit daw ang ginagamit sa US. So, karaniwan daw talaga is Celsius. Mas madalas ang mga Celsius kaysa ang mga scales kaysa sa measurement. So, next is impact. Or ano nga bang epekto ng weather sa atin kung gaano ba. So, the temperature affects what clothes we wear and what activities we do. In hot weather, we wear light clothes. In cold weather, we wear warm clothes. Kumbaga daw, ang temperatura daw ay nakakapekto sa ating pananamit at mga gawain kapag mainit. Nagsusuot tayo ng magaang damit at kapag malamig, nasusuot naman tayo ng makapal na damit. Diba? May mga naka-hoodie sa atin kapag malamig, may mga naka-jacket. Kapag mainit naman is mga nakasando. Next. So, different kinds of weather and what times and what they mean. So, sunny days. Sunny days are bright and warm, perfect for playing outside and feeling happy. So, ang sunny days daw or maaraw ay maliwanag at mainit at maganda siya. Diba yung mga bata tayo kahit mainit, laro tayo ng laro, mga ganon. So, rainy days. Rainy days are wet and help plants grow. They are also great for splashing in puddles with your boots. Kumbaga daw, ang basa daw ay mahalaga para sa mga halaman and also sa mga tubig. Once kasi na hindi umulan, matutuyo yung ating mundo. So, kailangan kahit papaano ay umuulan. Next, snowy days. Snowy days are cold and magical. Perfect for building, snowmen, and going sledding. So, nakikita nyo, diba, dito naman sa Pilipinas is hindi nag-i-snow. Pero kapag nakikita natin sa ibang bansa is talagang gumagawa sila ng mga snow and naglalaro-laro sila at napakalamig daw nito. So, next is windy days. Windy days are breezy and fun for flying kites, but hold on to your hats. Kung kapag daw ang windy days is sobrang hangin, talakaragyan lipayin yung cat and yung mga nakasuot sa ating sombrero. Next, how weather affects our lives every day. Clothing. We choose our clothes based on weather, wearing coats and hats in the winter and light clothes in summer. Kumbaga, ang pananamit po natin, dapat piliin natin, iaayon natin sa weather. Kasi diba, alangan magsuot tayo ng jacket sa sobrang init. Yes, pwede naman. Kasi para hindi tayo mangitim. Pero alam na natin at matiknan talaga na magpapawis yung mga gilid-gilid natin or mga singit-singit natin. Next, activities. Weather affects what we do outside, from swimming on hot days to building snow forts in a weather. So, ang mga aktibidad daw natin sa labas ng bahay ay nakadepende sa panahon. Tulad ng paglangoy ay sa mga tag-init at tulad naman sa paggawa ng snow ay yung snowy days. Next, Farmers need grow weather to grow crops and feed us too much or too little rain can affect their harvest. Kumbaga daw, ang mga magsasaka daw ay umaasa sa tamang panahon. Kailangan umaraw at kailangan din umulan, lalo na sa pag-aani. Ang sobrang ulan daw ay matinding ang sobrang ulan o matinding tagtuyot daw ay maaaring makasira. Ang sobrang paulan nakakasira at ang matinding pagtuyot ay nakakasira din. Dapat sakto lang. May araw, may init. Next, safety.
Extreme weather like hurricanes and tornadoes can be dangerous. So it's important to stay safe and listen to weather warnings. Kumbaga daw, ang matinding panahon tulad ng tag-init nakakasama at ang tulad ng taglamig ay nakakasama din. Dahil kailangan is nakakatanggap yung katawan natin ng tama at maayos lang. Next, be weather watcher and explorer. Sabi dyan, observe 1, record 2, learn 3. Kumbaga daw, ang obserbahan ay pagmasdan natin ang panahon sa araw-araw. Alamin natin kung paano ito. Diba, lalo na sa panahon ngayon is nawawala ng pasok, lalo na sa tag-init at ganun din sa taglamig. So, dapat is-check natin ang weather. Pangalawa, record. Gumawa daw tayo ng journal o gumihit ng larawan sa araw-araw na panahon dahil maganda itong gawin. Number 3 is learn. Alamin daw natin ang iba't ibang uri ng panahon sa ating lugar. So, ayun lang mga bata. Sana ay natuto kayo sa ating aralin na ito. Bye-bye!